Special puto pao, napakasarap at napakalambot. Special kasi sa puto mixture pa lang natin, ang sarap na. May palaman pa na chicken asado. At toppings na itlog na maalat at cheese. Umpisahan na nga natin dito sa ating isang piraso ng itlog. Large size po ang ginamit ko dito. Half cup ng asukal, half cup ng tubig, at 1/4 cup ng mantika. I-mix-mix lang muna natin ito hanggang sa matunaw ang asukal at mag-sift muna tayo ng 1 cup ng all-purpose flour at isang sachet ng powdered milk. Kahit anong pamagat ay pwede po. At 1 tablespoon ng baking powder. Sift lang natin para matanggal ang buo-buong harina. At ihalo na natin ito dito sa ating wheat ingredients. Mix-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combined na ang mga ingredients. Once ganito na ang consistency, salain lang muna natin ito para siguradong walang bubuong harina na mahahalo sa ating mixture. Ayan, at iset aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng palaman para sa ating puto pao. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng konting mantika. Ilagay na natin ang sibuyas. At sunod natin ilagay ang bawang. Once lumabas na ang aroma ng ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang mga nahimay natin na manok. Mix-mix lang muna natin bago natin ilagay ang 1/4 cup ng asukal, 1/4 teaspoon ng asin, at 1/4 teaspoon ng paminta. Pwede kayo magdagdag o magbawas, depende na sa inyong panlasa. Ilagay na natin ang 1 tablespoon ng soy sauce at 1 tablespoon ng oyster sauce. At para sa ating pampalapot, nagmix lang ako ng 1 tablespoon ng cornstarch at half cup ng tubig. At lagyan lang natin ito ng 2 piraso lang ng star anise. Itong palaman natin ay pang 3 batch na puto mixture. 1 batch lang kasi ang ginawa kong puto mixture. Gagamitin ko kasi ang sobrang palaman sa bake siopaw. At kapag ganito na ang consistency, pwede na po ito. Tanggalin lang natin ang star anise. Ihanda na natin ang ating puto molder. Half lang muna ang nilagay ko dito sa ating puto molder. At ilagay na natin ang ating palaman na chicken asado. At dagdagan lang natin ng konting puto mixture. At para sa ating toppings, lagyan lang natin ng salted egg at cheese. At gawin lang natin ito sa lahat. Ilagay na natin ito sa steamer at steam lang natin ito ng 12 minutes in medium heat. After 12 minutes, ayan, luto na ang ating puto pao with chicken asado. Talaga namang napakasarap nito at hindi kayo mapapahiya sa timpla natin. Kaya kung gusto nyo ng masarap na pangmeryenda, gumawa na rin kayo ng puto pao. Huwag po kalimutan mag-follow and share. Maraming salamat hanggang sa susunod mga kakusina!